Hello, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Magandang hapon sa mga viewers natin sa ibang bansa. I hope you're fine and I hope you will keep listening to this broadcast. Justin Talk News PH. Thank you for visiting this channel, and I would like you to first of all is to paki-like naman, and then share this to your friends. Then of course, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe, paki-subscribe naman, then pa isa-isa lang. Okay sa akin yung subscription na yan. This afternoon, we will be talking about a topic na nangyari nung kahapon, or I think 2 days ago. Meron lang tayong gustong i-comment doon sa pangyayaring ito. But as we are talking this hour, there's a lot of things that will happen this afternoon dito sa Pilipinas. Maraming mga ongoing hearings, but we cannot cover din live dahil medyo nagka-problema yung SMNI. So we have to find other TV stations para doon natin makukuha ang balita. Then we cannot go on live doon sa mga stations na yan dahil copyrighted. But still, we will be discussing that latter part of this day. So standby lang kayo. Then we will make our analysis doon sa maging hearing ng Senado na that was asked and sponsored by Senator Amy in his Foreign Relations Committee tungkol naman sa kidnapping ng ating PRRD. So that will be an explosive issue this afternoon. But right now, ngayon, ang pag-usapan natin yung tungkol doon sa lumabas na video in all mainstream media. Lumabas kasi ito na nagsasalita si PBBM at cutting the ribbon si Lisa Aranita, ang the First Lady, in a certain food festival opening dyan sa SM Mega Trade Hall. Doon ito nangyari. Ngayon, maraming nagtatanong. Ito, maraming napapuzzle. Bakit parang iba ang dating ni BBM doon. Iba ang pagmumukha, iba ang postura, at pati si First Lady Lisa Aranita, parang iba, maiksi ang buhok, iba yung aura, especially for BBM, that in that video he looks slimmer, then hindi bloated yung mukha niya, which is contradictory to what is his real appearance right now. Kasi nag-a-appear naman siya during nung mga dinadaluhan niyang mga events the past a couple of days. Iba ang itsura niya dyan sa pinapalabas na news at video dyan sa mga mainstream media with regards nga doon sa speech niya on that event. And even doon sa speech niya, he even mentioned Prasko. Sabi ng iba, wala si Prasko ngayon. Allegedly, kasama siya ng First Lady sa Los Angeles. And I don't want to speculate, mga alleged lang ito dahil wala pa namang solid ebidensya kung talagang totoo na na-detain ang ating First Lady dyan sa Los Angeles, California, dahil nga doon sa kaso ni Paulo Tantuco na nag-overdose sa cocaine. And we have no solid proof about that. So this remains a speculation. But in our mind, alam natin, we have conclusions dyan sa mga pangyayaring iyan. And as a vlogger, hindi naman natin, we can't give conclusion kung hindi natin ma-back upan ng isang solid na ebidensya. Iniiwasan natin mag-fake news. But merong mga
Merong mga ganyang mga allegations. Yung lumabas na isang Phil American na umalis na nga doon sa bahay nila. Doon sa bahay nila doon sa New Jersey man nakatira. I think Los Angeles, hindi New Jersey. Nasa kabilang side yung New Jersey. Umalis siya, in hiding siya dahil nga may threat sa buhay niya. Kasi siya ang may success siya doon with regards doon sa mga kasama ng First Lady natin dyan sa LA na nakasama daw sa na-detain according to him. 2 congressman daw yun. At probably kasama rin ang secretary ng tourism na si Prasco. We don't know about that. We don't know the truth about that. At sabi pa nga niya, he inquired with a certain police officer na nakausap na niya previously, but nung pinapalo up niya, hindi na siya pinapansin. Hindi na nagsasalita. Hindi na nagbibigay ng mga information with regards to the status and situation of the First Lady. So hanggang dyan lang tayo. Kaya nga, ang iba nagdududa. Sabi pa nga iba, mahaba ang buhok ni PPL ngayon, bakit maiksi dyan? And then, yung video na yan, sabi ng iba, kasi doon sa video, I tried to find out, nire-review ko yung video. Pero sa totoo, wala akong narinig na may nagsasalita na 2024. Meron daw, baka pinuputol na lang later. But maraming nag-attest na doon sa page announcer, na nagpi-page yan sa mga events na yan, that nagpapasalamat. We're thanking you for coming over this April 2024 event of the Festival of Food yata, parang ganun. Naririnig na 2024. So, that means na yung video na yan, sa 2024 pa yan nangyari. At, bakit nakakaduda lalo? Kasi before this happened, meron ngang lumalabas na balita na si President BBM na karoon ng emergency anong tawag niyan, nadala sa isang hospital dyan sa San Miguel, malapit sa Malacanang. We don't know kung totoo yan o hindi, pero nakakabahala yan kung meron kasing ganyan mga balita. Merong mga ocular or witnesses na nakakita sa ganyang pangyayari. But alam naman natin kung gaano kahigpit, gaano ka-forceful ang pag-control ng government na to sa media. Kaya kaya nilang kontrolin yan. Kung pasubalian nila, kung totoo ba o hindi, yang nangyayari. At sabi nila hindi totoo yan. Pero yung iba na nakawitness, sabi totoo yan. Na-witness sa CPBBM dinala sa San Miguel Hospital dahil nasa serious condition daw. So ito speculation din. Parang kung sa korte pa, hearsay din kasi walang solid evidence. But those people who have witnessed that, alam nila na totoo yan. So ngayon, isang lang naman solution para dyan. If they are hiding the president sa real situation, dahil yan nasa konstitusyon natin na kung ang presidente nasa malubha ng kalagayan, dapat i-reveal yan. Kasi karapatan ng mga tao niyan na malalaman. There should be a proof of life na talagang ang presidente ay live and kicking and is ready to perform his duty as president of this country. Pero nangyayari, hindi. They are trying to cover up this with nakakaduda na mga video para lang i-prop up na siya ay nag-perform ng kanyang duty at siya ay nandyan in good health. Na hindi, alam naman natin hindi. Kasi maraming mga medical doctors na nakakita sa kanya personally na nagsasabi he needs to be to undergo an executive check-up para malalaman talaga kung ano ba talagang real score doon sa health niya. Pero alam na natin noon pa, ilang beses ba siya na hospital, ilang beses ba siya na airlift sa St. Luke's, diba? Maraming beses. Though, dinideny nila yan, but witnesses have already
manifested na totoo yung mga events na yan before. So, isa lang ang ano niyan solusyon para dito sa problema na to with regards to the nandito na raw si First Lady Lisa sa bansa sa Manila at she even attended a lot of events. But is very confusing and surprising and nakakaduda na pangyayari dahil hindi siya nagbibigay ng ambush interview man lang o press conference doon sa mga interviews na nandyan yung lahat na media sa any event na inatinan niya na pinapakita ng mainstream media. So dyan pa lang alam na natin na they are trying to hide something, and they are covering up something na ayaw nilang malaman, especially that it is in our constitution na kung ganyan ang sitwasyon ng presidente at hindi na niya kayang i-perform ang kanyang duty, dapat siya ay palitan na ng Vice President ng Pilipinas at yan ay si VP Sara. Kaya siguro sa akin, this is my opinion, talagang hinadlangan nila yung pagkakataon na yan or that happening na nangyayari until now. Kaya hindi nila talagang ipapalabas kung ano ba talaga ang real school by covering up with stories na ganito, that he attended an event. Isang kung it's very hard for them to have a press conference, personal live press conference na nandyan sila, all the media will attest to that, and they ask question to the First Lady and the President. Ang gagawin lang ni Bongbong napakasimple. Kung ayaw niya ng press con, umatin lang siya ng mga rally ng alyansa ng mga bangag. Umatin lang siya kasi he missed a lot of rallies. Ang daming rally na, kaya ngayon kanya-kanya ng lakad ang mga senatorial beats niya. At pwedeng sumama si First Lady Lisa Araneta. Sumama siya kasi pwede rin naman siya mag-endorse or mag-hikayat ng mga botante na iboto yung line-up nila. But it didn't happen in the past. And in fact, there's a lot of rallies already that were missed by PBBM. So talagang ang mga tao, mga concerned citizens, kahit sabihin natin hindi yung mga politically inclined or mga DDS or those who are supporting President Duterte or VP Sara, ang dapat bigyan natin ng information with regards to the real score, real situation of the President health-wise. Ngayon, yung mga tao mismo, yung mga butante na nasa gitna, yung mga sinasabi nating silent majority, they have the right to be informed about the real health situation, health condition of the President. Kasi sila ang dapat bigyan natin ng importansya. Kasi yun naman ang purpose ng isang presidente, para tulungan ang mamamayang Pilipino, lalo na yung nangangailangan. At ito ang karamihan ng mga Pilipino na dyan sa dire situation na yan, na kailangan talaga sila tulungan. At kung ganitong style ng ginagawa ng administration, puro cover up ang ginagawa, hindi yan mangyayari. So, ang isa lang kinatatakutan ko, if this thing happen, kasi sabi ng iba 50-50, sabi ng iba hindi na makakapagsalita, what all of this are speculation nga. Ang kinatatakutan ko, kung darating ang time, yung State of the Nation address ng presidente, kung still ganyan pa rin ang situation niya, anong gagawin natin? Some concerned citizens should demand na talagang ipakita ang real health condition ng presidente through his personal physician, which is yun naman yata ang dapat gagawin, magdeklara ang physician niya kung talagang able pa ba siya to perform his duties. At
Diyan sa SUNA na yan, this coming June. Doon natin makikita. I hope he can recover kung totoo man siyang talagang malubhang nagkasakit at tulad ni Boying Rimulya naka-recover. Ngayon, namayagpag naman dyan sa Senado, namayagpag naman sa mga interviews niya. I hope ganyan ang mangyari sa kanya. Na before the SUNA, live ang kicking na si President BBM. Kaya kung hindi, klarong-klaro na talagang matagal na pa sila nagsasuffer doon sa sakit niya. Alam naman natin kung anong ginagawa niya sa buhay niya. Alam natin with what he is doing right now, he is destroying his health. At matagal na niyang ginawa yan. So, ito na nga yung resulta. Kasi the continuous use of that substance, which is coke, regular coke, talagang magkaroon ka ng kidney failure, kidney problems. Magkaroon ka rin ng problema sa aside from kidney. I don't know kung nakuha ba ni PBBM yung lupus na sakit ng tatay niya, kasi yun ang diagnose na sakit ng ni Marcos Sr. Yung lupus erythematosus. Baka meron din si Bongbong na yan. Mahina na, talagang hindi na makaagapay, hindi na makatayo halos. Ganyan sa sakit na yan, at lumulubo yung mga mukha. Ganyan ang symptoms ng lupus. Ngayon, kung ganyan nga mangyari, dapat talaga walang choice but to step down. Kasi wala na pipilitin mo pala. Pipilitin mo na mag-perform ng duty na hindi mo naman kaya physically. Malalaman natin yan ngayong SUNA kung gaano katotoo yan. Wala namang SUNA siguro na through video call lang or something like that. Wala naman siguro ganoon. Dapat personal lang pagpunta mo doon sa House of Congress para magsalita, address the nation kung ano bang nangyari o plano mo mangyayari pa sa sunod mong taon para sa mga plano mo, mga programs mo of government, mga development projects mo na wala naman, o anong na-accomplish mo for the last year ng ng administrasyon mo, yung mga programa mo ba natutupad. So yan ang State of the Nation address, and dapat yan ang i-mention niya, at dapat present siya physically dyan sa batasan to address the Senate and the Congress, and of course most of all the people of the Philippines with regards to the situation of the country. So hantayin natin yan mangyayari. Sabi ng iba, baka naman clone, wala pa tayo sa ganyang technology, hindi pa natin kaya. Ang robots natin hindi pa perfect. Kahit na may AI na yan, alam na natin na hindi yan siya. At sabi ng iba, mahirap yan gayahin kahit robot daw, kahit na clone, mahirapan. Dahil ang robot daw, mahirap daw turuan paano magngiwi. Hindi daw kaya ang ngiwi. Yan ang sabi nila, hindi ako nagsasabi niyan. Yung mga staunch supporter talaga ni President Duterte, yun ang sinasabi. So ito nga, dapat si First Lady Lisa Aranita, mahilig ka naman on rin, labas-labas sa mga interviews. Right now is the right time to erase all the doubts of the people. Diyan, kung saan ka man ngayon, kahit na hindi taga-media, kausapin mo lang yung tao, basta may timeline, may fork na iyan ang oras. Pinakasimple, bumili ka ng Abante newspaper, yung dated kung kailan ka magsasalita, o lagay natin bukas ka magsalita, April 11 or April 12, mo yan, iwagay-iwagay mo, ipakita mo yung date ng issue ng Abante Tonight or People's Tonight, o ano pa bang, Remate, mga ganyang newspaper. Wag na yung mga Philippine Star, Inquirer, wag yun, yung mga Remate. Okay,
Mga 3 newspaper, pare-pareho. Baka naman tirahin din yung date ng newspaper. Yun, ang delikado niyan. So, dapat magsasalita ka na may view ng Pilipinas. Nandiyan ka sa Quiapo. Mahirap i-duplicate yan. Wala sa LA yan, Quiapo na yan. Yung siksikan dyan sa may Plaza Miranda. Pakita mo yung simbahan, dyan ka. Tatayo ka dyan. Yung mga lugar na wala sa Los Angeles. Doon ka magpa-picture. Doon sa Divisoria. Yan, sa labas ng 999 or dyan sa 168. Daming tao dyan. Diba sa Chinatown, yung bagong ng Liga World, doon ka magpa-picture. Kitang-kita, diba? At maraming tricycle. Yung mga tuk-tuk dyan. Ano pa ba yung mga sakyan dyan na wala naman yan sa ibang bansa, dito lang sa atin. So, dapat ang ganyan mo para to prove na talagang nandito ka na sa Pilipinas. Diba? So, ganyan lang dapat para itong mga maraming chismis, maraming kwento, mga ganyan, allegations dito, allegation, mawawala yan. Kung talagang totoong nandito kayo. Yun ang problema. So, kay PBBM, dumugo na yung yung gums. Di ba nangyari rin kay Lagdamio yan? Sabi pa nga ni President Duterte nung rally doon sa Tagum. Tagum ba yun? Sa Digos? Ay, Tagum yata. Tagum. Na yun ang joke niya na tumutulo na yung may dugo pang harap. Yung uhog, tumutulo. Yung panay ang punas ng ilong dahil ganyan. At dumudugo para yung ilong. Pareho lang yan. So, alam na natin kung anong ibig sabihin. So, itong hapon na to, marami nga magkaroon nga ng hearing. So, I think hanggang dito na lang muna tayo. We are anticipating and we will be broadcasting also our opinion with regards to what transpired in the hearing of Senator Jaime. And I hope maraming mga bagay na maliwanagan dyan sa hearing na yan. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. At sana mag-subscribe kayo at i-like din nyo. Paki-press naman ang like para naman matutuwa ang YouTube sa atin. Magkaroon naman tayo ng magandang algorithm at marami tayong ma-reach out ng mga viewers natin. So maraming salamat lalo na dun sa mga subscribers ko, subscribers nitong channel na to. Thank you for continuously supporting and patronizing this channel. We are hoping na lalaki tayo and we will share the same opinion as a democratic country, as a freedom-loving people, that we continuously talk about the progress of our nation and the benefit of the people of the Philippines. So maraming salamat at good afternoon sa lahat.